Good morning! Tara mag-layout and design tayo ng ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Diretso na tayo sa slides apps guys kasi ubos na oras ko. Nagkamali kasi ako nung una kaya nag-ulit tayo ng video natin. So, ito January 6, 2025 from Family GC. Ang ating font is Courier nyo. Ang ating font size is 12. Text color ay neon green. Highlight color is dark green. So, diretso na tayo dito sa ating basahin na natin. Princess Diane Channel. Paki-subscribe guys. Lord our God and Father, we thank you that in all the misery and night on earth, you have lit your hope dawn as a light shining for all your hope, for all your people. All who honor your name, all who dwell in Jesus Christ through forgiveness of sins and through resurrection to a new life. Praise to your name, praise to Jesus Christ, praise to the Holy Spirit who can comfort, teach, and guide our hearts. O Father in heaven, we can never thank you enough that we are allowed to be a people full of grace, full of hope, and full of confidence that your kingdom is coming at last to bring salvation and peace for the whole world. Amen. Dito naman tayo kay Ralph Lion Pagobo Vlogs. Bigay lang to ni Nining Donalyn. God uses our trials to build our faith, draw us closer to Him, and give us a testimony of His faithfulness for others to see. Kinuha lang din niya yan sa Google guys. So, dagdagan nyo na lang yung prayers na yan. Pwede naman kayo kumuha dyan sa Google and then dagdagan nyo na lang ng sarili nyong prayer. Dito naman tayo sa repost prayer natin last year, 2023. Ay, hindi. The other year pala kasi ang last year is 2024. So, ito guys, 2023. And the Lord spake unto Moses, saying, Command the children of Israel, and say unto them, My offering and my bread, for my sacrifices made by fire, for a sweet savour unto me shall ye observe to offer unto me in their due season. And they shall say unto them, This is the offering made by fire, which ye shall offer unto the Lord, 2 lambs of the first year without spot, day by day for a continual burnt offering. The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even. At even nakalagay rito eh. Numbers chapter 28 verse 1 to 3, 4. Anihin nyo na lang yan guys, pakitingnan na lang sa Bible. Nung araw talaga, ang yayaman nila no? Pero mag-alay sila guys. Wala talaga gang kapintasan yung inialay nila, tsaka buo-buo talaga yan. Yung lamb, magkano ngayon yan, di ba, per kilo? Grabe. Nung araw, talagang kung mag-alay sila kay Father God, talagang buo yan. Kakatayin na lang. Okay, from my inbox, FB Donalyn, good morning. A morning is a wonderful blessing. Either cloudy or sunny, it stands for hope, giving us another start of what we call life. Have a good morning and day. Di ko mabasa yung kinuhanan niya. Sobrang liliit nung Maanuhan mo lang yung .com. Kay FB Tintero Gutierrez naman nakalagay, I have a special breakfast for you today. A cup of cake, a plate of happiness, a spoon of peace, a fork of trust, and a bowl of prayer. Good morning. Ang ganda. May isa pa, when life is difficult and when everything turns bad, always remember that even a turtle can finish a race as long as he never gives up. Totoo yan. Ang bagal na nga ng pagong, diba? Pero never siyang nag-give up. Kay Ralph naman, yung last year na to, 2024 na talaga. Yung kanyang Hebrews guys. Joshua chapter 23 verse 14, and Hine, now I am going the direct call
Haaretz, and you know in all your hearts and in all your nefashot that not one thing had failed of all the Devarim, Hatuvim, which Hashem Elohim promised concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing had failed thereof. Pakibasa na lang guys sa Joshua chapter 23 verse 14. Kasi yung Yehoshua is Joshua yan sa English. May isa pa tayo. Princess Diane Channel. Deceit is in the heart of them that imagine evil, but to the counselors of peace is joy. Proverbs chapter 12 verse 20. Ang ganda nitong guys, yung kay Ralph na isa, yung God uses our trials to build our faith, draw us closer to Him, and give us a testimony of His faithfulness for others to see. Huwag sumuko sa trials. Parang hams lang yan sa kalsada. Pag nagda-drive kayo, di ba may mga hams? Ibig sabihin yan, mag-slowly kayo ng pagda-drive. So, and then, move on na. Ganyan din sa trials, guys. Take it slowly lang, and then, move on na. Lalagpas din yan. Katulad nga ng lagi ko sinasabi, di ba namang problema, yung mga nakangaraang okasyon lang, yung Christmas tsaka New Year, di ba yung iba namang problema, wala silang panghanda, wala silang bagong damit, pero mayroon tayong bago na ito, kasi bigat to sa atin ng kapatid ni Amo. So, ipagpasalamat natin. Ibig ko sabihin, yung iba namang problema sa mga material na bagay, huwag niyong poproblemahin, guys. Kasi sabi nga noon na narinig ko sa isa vlogger, kay Kabayan ba yun? Yung, lilipas naman yan. Kay Kabayan Holiday Castro ko pala narinig yun. Lilipas lang yung araw na yan. Huwag mong iisipin. Ang bawat okasyon, guys, halimbawa may Pasko, yung Pasko, lilipas lang yan. Huwag niyong iisipin na ganun din naman sa New Year, lilipas lang din. Matulog ka lang ng isang gabi, o kinabukasan hindi na siya New Year, diba? So, huwag mo isipin na kaya nga minsan tinitake ko na lang yan as ordinary. Okay lang naman mag-celebrate kasi ang mahalaga sa akin is ipagpipray ko yung taon na, di ba, araw-araw tayo nagdadasal. So, syempre, pinipray ko yan na magiging maganda, ganyan. Hindi ko, na maghanda talaga tayo ng marami. Pang material na bagay na lang yan. So, ang mahalaga sa akin is yung iniisip ko na parang vision ba na magiging maganda yung bansa natin, magiging maayos ang pamumuno ni Presidente Marcos Jr. And then, magkaisa na mga Pilipino na wala na bang kukontra sa gobyerno ba na kahit tama naman ang ginagawa ng government natin is hinahanapan nila ng mali. So, hindi tama yun. Dapat kung yung, sabi nga diba, yung tinilaga ni Father God siya na mamuno sa bansa natin is kaloob yan ng Diyos, kalooban yan ng Diyos. So, huwag kayong kukontra sa kalooban ng Diyos. Inilagay si President Marcos Jr. dyan, kalooban yan ng Diyos. Sino kayo para suwayin, diba? So, dapat sumunod na lang dapat para magiging magiging maalwa na ang buhay ng bawat Pilipino. At yayaman na rin ang bansa natin. Diba? So, yun talaga ang dinadasal ko. Ang handa, guys, is lang yan, material na bagay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, lilipas din yung tapos, ang mahalaga, huwag kayong mangungutang ng ipanghahanda nyo. Walang ganyan. Hindi tama yan. Yung mangungutang kayo, tapos,
para may panghanda nyo tapos hindi nyo babayaran yung inuutangan nyo. Very bad yan talaga. Yan ang sinasabi ko. So, pagka-screenshot guys, pag alam nyo ng pantay na, yan, screenshot na yan, and then, inano talaga nagsasalita pa talaga. Ano, ang ibig ko sabihin kasi, opinion ko lang naman yan. Kung gusto nyong sundin, di sundin nyo. Kung hindi naman, di huwag. Ganun lang siya kasimple guys. Diba? Bye everyone. God bless.